Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Maria, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya'y ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanya sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay recognizing. May mga pagkakataon sa buhay na hindi natin agad nakikilala ang isang tao. Kahit matagal na natin siyang kilala. Minsan nasa harap na natin siya, kausap na natin siya, pero hindi natin siya nakikilala. Bakit? Dahil iba ang inaasahan natin. Dahil ang puso natin ay puno ng lungkot, takot, o siguro'y kalituhan. Naranasan mo na ba yon? Yung may katotohanan na nasa harap mo na, pero hindi mo pa rin makita. Yung may sagot na, pero hindi mo pa rin maintindihan. Ganito yung karanasan ni Maria Magdalena sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan. Nakatayo siya sa harap ng libingan, umiiyak, nagdadalamhati, at kahit naroon na si Jesus sa kanyang harapan, hindi na niya siya nakilala. At dito lumilitaw ang isang mahalagang salita, recognizing, pagkilala. Si Maria Magdalena ay naghahanap. Naghahanap siya ng katawan ni Jesus. Naghahanap siya ng alaala. Naghahanap siya ng closure sa kanyang pagdadalamhati. Ngunit ang hinahanap niya ay isang patay na Jesus. Samantalang ang nasa harap niya ay isang buhay na Jesus. Kaya hindi niya siya nakilala. Minsan ganito rin tayo. Hinahanap natin ang Diyos na parang yung bang sa paraang gusto natin. Saan yung inaasahan natin. Gusto natin siyang makita sa himala, sa malinaw na sagot, sa madaling solusyon. Pero kapag dumating siya sa tahimik na paraan, sa simpleng presensya, sa ordinaryong tao, sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan, hindi natin siya nakikilala. Si Maria kinausap na ni Jesus, ngunit akala niya hardinero lang. Hanggang sa tawagin siya ni Jesus sa kanyang pangalan, Maria. At doon nagbago ang lahat sa pagtawag ni Jesus sa kanyang pangalan. Sa isang tawag ng pangalan, nakilala niya si Jesus. Ibig sabihin, ang tunay na pagkilala ay hindi lang gamit ang mata. Ito ay gamit ang puso. Kapag tinawag tayo ng Diyos, kapag hinipo niya ang ating puso, doon natin siya tunay na nakikilala. At ito ang kagandahan ng ating pananampalataya. Kilala tayo ng Diyos sa pangalan. Hindi tayo anonymous
Hindi tayo isa lang sa marami. Personal ang kanyang pag-ibig. Personal ang kanyang pagtawag. Ngunit may isa pang mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Nang makilala ni Maria si Jesus, gusto niyang kumapit. Gusto niyang hawakan siya. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Noli me tangere. Bakit? Dahil ang pagkilala kay Jesus ay hindi pagkapit sa nakaraan, kundi pagpasok sa bagong relasyon. Hindi siya ang dati lang nating kilala. Siya muling nabuhay. At ang pagkilala sa Kanya ay nangangahulugan ng pagbabagong buhay. Narito ang pinakamalalim na katotohanan. Minsan, hindi natin nakikilala si Jesus dahil hinahanap natin siya sa maling lugar. Hinahanap natin siya sa kasiguruhan. Pero siya ay dumarating sa kawalan. Hinahanap natin siya sa lakas. Pero siya ay dumarating sa kahinaan. Hinahanap natin siya sa sagot. Pero siya ay dumarating sa tanong. At higit sa lahat, hinahanap natin siya bilang isang alaala, pero siya ay buhay na presensya. Kaya ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lang pag-alala sa Kanya. Ito'y pakikipagtagpo sa Kanya ngayon. At kapag nakikilala natin siya, tulad ni Maria, hindi tayo mananatili sa dati. Tayo ay isinusugo. Sinabi ni Jesus kay Maria, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Mula sa pagdadalamhati, siya'y naging misyonero. Mula sa pag-iyak, siya'y naging tagapagdala ng balita. Mula sa pagkawala, siya ay naging saksi ng pagbangon. Ito ang bunga ng tunay na pagkilala, nagiging misyon. Ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos na kilalanin siya. Hindi bilang isang idea, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang buhay na presensya. Buksan mo ang iyong puso. Makinig ka sa kanyang tinig. Pansinin mo ang kanyang presensya sa iyong araw-araw. At tanungin mo ang sarili mo. Kailan ba ako huling tinawag ng Diyos sa aking pangalan? At paano ako tumugon? Simulan mo ngayon sa katahimikan, sa panalangin, sa pakikinig. Dahil maaaring nasa harap mo na si Jesus, hinihintay ka lang niyang makilala siya. Pagnilayan natin, sa ano kayang bahagi ng ating buhay, hindi natin nakikilala ang presensya ni Jesus kahit siya'y naroroon na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, tawagin mo kami sa aming pangalan tulad ng pagtawag mo kay Maria Magdalena. Buksan mo ang aming puso upang makilala ka namin sa aming buhay, sa aming kagalakan, sa aming sakit, at sa aming pang-araw-araw na karanasan. Tulungan mo kaming hindi lamang makilala ka, kundi sundan ka at ipahayag ang iyong presensya sa iba. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.